Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nung nakaraang mga araw po, tayo po ay nag-post ng isang donasyon sa Pilipinas sa isang barangay. So ito po ay wheelchair at mga walking frame. Ito po ay gamit sa mga medical. So ito po ay ating idodonate sana sa mga matatanda at may kapansanan. So ilang pirasong wheelchair po at mga walking frame at mga stick. So ito po ay donasyon sa atin at sa amin ng isang boss dito sa Singapore. So sa kasamaang palad po, ito pong ating donasyon sa barangay para sa matatanda at mga may sakit ay nagkaroon po ng problema at hindi po natuloy. So naka-order na po tayo ng box para ito po ay ipadala sana upang makatulong sa mga matatanda at sa mga may kapansanan sa Pilipinas. Ngunit ito po ay hindi natuloy sa kadahilanang ito po ay binawi ng nag-donate sa atin. Dahil po sa kagagawan po ng isa nating kababayan. So isang OFW rin po ang sumira po sa pangarap ng mga may sakit at mga matatanda na makatanggap ng libreng wheelchair at walking frame na ating ipapadala sana bilang kaunting tulong. Sa ating pong kasiyahan ay ito po ating naipost sa ating Facebook page na tayo po ay magkakaroon na donasyon na wheelchair at walking frame at stick para sa matatanda. Sa kasamaang palad po, ito po ay ipinakita ng isa nating kababayan na OFW sa nag-donate. At ito po ay dinagdagan ng kung ano-anong paninira o kung ano man ang sinabi niya upang ito ay bawiin sa atin. Ngunit siya rin po ay nakatanggap ng ganitong mga bagay upang ipadala sa Pilipinas. Ang masama nga lang po ay sa atin po ay binawi dahil nga po ipinakita niya na ipinost daw natin sa social media yung kanyang donasyon. At dahil po tayo ay natuwa ay ito po ay ating ipinost at binura po natin kinabukasan. Ngunit ito po ay nasabi niya na pa pala sa nag-donate o nagbigay sa atin ng mga wheelchair at mga walking frame para ipadala sa Pilipinas. So ito po ay sinoli natin para wala na pong problema. So ano po ang aral dito? May kasabihan po tayo na mas masarap pa pong kasama ang ibang lahi kaysa sa ating kapwa Pilipino sa ibang bansa. So hindi ko po nilalahat pero kadalasan po ganyan po ang nangyayari. Real talk lang po, kadalasan po yan. Ganyan po ang nangyayari pag kapwa mo po Pilipino ang mga kasama mo sa trabaho. So nandyan na po yung mga palakasan program na yan. So meron dyan yung mga sip-sip, nagpapalakas sa boss para umangat. So hindi ko po nilalahat ang mga kababayan natin pero yan po ang reality. Meron pong ganyan na nangyayari upang ikaw ay mapansin, tumaas ang sahod, maging magaling at ikaw ang naging number 1 sa inyong trabaho. Kailangan mo maging sip-sip, kailangan mo maging madikit. So lahat na lang may tiban gagawin mo kahit straw para lang makuha mo ang atensyon ng iyong mga boss. So hindi po nilalahat pero meron pong nangyayaring ganyan. So balik po tayo sa usapan natin. So ito pong donation po para sa Pilipinas ay na-cancel nga po dahil nga po sa kagagawan ng ating kababayan. So hindi ko po alam kung kababayan natin to kasi hindi natin alam yung ugali nito. So itago na lang po natin siya sa pangalang so ayan po. Mukhang hindi naman Pilipino, parang Buddha itsura So ayan na nga po. Ang maipapayo ko nga lang po pala sa mga bagong mag-abroad o gusto maging OFW ay maging maingat po tayo at mapanuri sa mga kasama. So totoo po, masarap po kasama ang kapwa mo Pilipino sa isang trabaho, sa isang kumpanya. Ngunit mas mahirap po kalaban ang kapwa Pilipino sa abroad o kahit sa Pilipinas. So mas maganda pa pong makasama sa trabaho yung ibang lahi dahil ang ibang lahi ay hindi ka sisiraan, hindi sa'yo may inggit. So sa Pilipino po pagkasama mo ay andyan po yung inggitan, away
o mga tampuhan. So hindi po yan nawawala kapag puro Pilipino po ang mga magkakasama sa trabaho. So hindi ko nga po nilalahat makikiraan po, hindi ko po nilalahat ang mga kababayan nating OFW, pero halos karamihan po sa nakikita natin at nadidinig ay nagkakaroon po ng problema pag mga kapwa Pilipino, away, tampuhan, inggitan, palakasan. So ayan na nga po. Ito po ay isang kababayan natin na tawagin natin sa pangalang. So sa mga gusto pong mag-abroad ay inirekomenda ko po ang Singapore. Dito po sa Singapore ay napakasarap pong magtrabaho bilang isang OFW. Mataas ang sahod, lalo na po ang mga S-Pass o E-Pass. So ganun din po ang mga work permit. So mataas na po ang bigay nila ngayon at lalo na po sa susunod ng mga taon. Tumataas po, lumalaki na po ang bigay nila para sa mga foreign workers o mga OFW dito sa Singapore. Kaya napakasarap po rito magtrabaho. Safe po, safe na safe ng bansa, napakaganda, napakalinis at maayos po ang mga tao rito. Yun na nga lang po ang masasabi ko ay dito po ay maraming tukso kung tawagin. So hindi lang po tukso sa babae o lalaki na nagkakaroon ng mga partner-partner kahit meron ng asawa sa Pilipinas. So ito pong tukso na sinasabi ko ay yung mga illegal po, ay bawal na bawal po yan sa Singapore. Kung nais mo pong mag-abroad dito ay iwasan mo po pumasok sa mga illegal. Katulad po ng mga tinatawag natin na double work, yung pong part-time na tinatawag. So yung may trabaho ka na, may employer ka na, pero nagkatrabaho ka pa rin sa iba. Yan po ang bawal na bawal dito, ay maaari kang makulong ng 2 taon at magmulta ng humigit 20,000 Singapore dollar pag ikaw ay nahuli o naaktwalan na nagkatrabaho. So kaya ingat-ingat lang po. So hindi po may iwasan yan. Maraming pong gumagawa ng mga ganyan dito sa Singapore, pero kung maaari po ay iwasan at huwag magpahuli. So yun na nga po, ang mga trabaho po rito ay pwede ka pong kumita ng doble. Kapag ikaw ay nagkatrabaho sa Singapore at may employer ka at ikaw ay may sideline o part-time, ang sahod mo po ay nadodoble. Napakalaki po ng kita at mabilis kang yumaman. Yun nga lang po, ito ay illegal at bawal at sana po ay wag nating gawin at wag mahuli. So paalala lang po yan sa mga baguhan na OFW na gustong magtrabaho dito sa Singapore. So 20,000 po Singapore dollar ang multa niyan at may pagkakakulong o 2 taon. So ano-ano nga ba ang mga illegal na pwedeng gawin dito sa Singapore? So napakarami guys. So hindi ko kayo in-encourage, pero bawal to at huwag nyong gawin at pag kayo nahuli ay kawawa kayo. So yun na nga po. So dito number 1 sa listahan natin ay part-time waiter. So bawal na bawal po yan. Yung mag-waiter ka, mag-catering ka, pag ikaw ay nahuli ay napakalaki po ng multa. Andyan din po yung mga dishwasher, yung mga packer, yung mga nagpapak sa mga grocery, sa mga tindahan, bagger, yung mga moving, yung mga naghahakot po ng mga sasakyan, lipat bahay. So napakarami pa po, yung mga cleaning sa bahay, mga naglilinis ng bahay, kung ano-ano, etc. Ayan po ang mga pwedeng nilang pasukan dito bilang part-time, pero yan po ay bawal na bawal. Kaya yan po ang isa sa bilin natin sa mga gustong mag-abroad o magtrabaho sa Singapore. So bawal din po rito magtinda kung hindi ka talaga PR. So bawal ka magtinda rito kung ano-ano para kumita ng pera. So maraming salamat guys at ingat po ang lahat. God bless.